ang Diyos sa iyong pagkadato musupply sa iyong tanang prinsipahito. Totoo ka, kaya ang tao dili makapatulog panuro. Do you sense the calling of Jesus Christ in your life? Come hear His word for you every Sunday morning at Bright and Morning Star Ministries. Mahirap sa simula. Mahirap pa rin sa gitna. Mahirap hanggang wakas. Kung mahirap ka sa simula, tingali di ka basulon anak kay gamay pa man ka na. Sa gitna, di pa siguro gihapon kay pamangka batanon pa man ka na. Pero sa wakas, mahirap ka pa rin. Baka may kinalaman ka na diyan. Amen? Basin og cutting classes ka kanunay. Basin og di ka mutarog eskwela. Mo na nga ang resulta nimo misag minyo ka na sige gyapon kag pangayo sa imong mama ug papa. Ang atong pagdasig nya kinahanglan mahimo tang kasaligan nga membro sa atong pamilya, membro sa community nga atong gipuy-an og membro sa simbahan kung asa man kang simbahana. Kinahanglan nga as long as there is opportunity to study, kinahanglan mo study ka. And everybody say amen. Atong palakpakan ang Ginoo. Karong panahon na dugang nangko kinahanglan nga labaw ta nga maghiusa tungod kay naay crisis. Kitang tanan magmonitor sa dagan sa panahon. Bisan kinsay unsay atong mahibal-an, atong i-spread sa atong mga kaubanan aron di ta mabihayen sa information. And everybody say amen. Sig paybaw-anay ta. Kay kinahanglan nga mga anak sa Dios ready at any time nga may kig-atubang sa tanang dagway sa dautan. Amen? Atong palakpakan ng Ginoo. So, ato ta sa Word of God. Dinhira ta sa common ra nga bersikulo nga ato lang pahinumduman ang atong kaugalingon. Matthew chapter 13, sugod sa verse 24. Akong basahon diri nag-ingon ang mga pulong sa Dios. Ingon diri, ug iyang giasuyan sila sa lain pang sambingay. Nga nag-ingon, ang gingarian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi diha sa iyang uma. Apan samtang nagakatulog ang mga tao, ang iyang kaaway miadto ug ang mga trigo gisa buran niyag mga liso sa bunglayon. Ug unya mipahawa siya. Busa sa nanubo na ang mga trigo ug nanguhay, nakita usab ang mga bunglayon ug ang mga ulipon sa pangulo sa panimalay, miduol ug mingon kaniya, Senyor, dili ba maayo man kadtong binhi nga gipugas mo sa imong uma? Naunsa bang anaamay mga bunglayon? Siya mitubag kanila, buhat ka na sa kaaway. Ug ang mga ulipon mingon kaniya, nan, gusto ka bang amo kadtong adtuon og pangibton? Apan siya mingon kanila, ayaw lang. Kay tingali unya hinuon nga sa inyong pagpangibot sa mga bunglayon, mahilaki pagkaibot ang mga trigo. Pasagdi sila nga managkaipon karon sa pagtubo, hangtod sa ting-ani. Ug sa pagpangani na, unya ingnon ko ang mga mag-aani. Pangibta una ninyo ang mga bunglayon, bangana
aron sunugon. Apan ang mga trigo hakuta ninyo ngadto sa akong dapa. Ang Dios magahatag dugang panalangin sa mga pulong niya atong gibasa. Akong ngiyon si Iris, mga muyo sa Ginoo. Diyos sa iyong malayong God, salamat o galing niya kao. Tuhon o Diyos, karin ikaw na ganit ikaw o galing ka na maamahan. Salamat Lord, inuman sa puno o Diyos, na mo pagkakaminawan sa rin niya kao tuhon. I pray, Father God, na ikaw Diyos, mag-aupay sa masalabutan, sa mga kasing-kasing o Diyos, ni adunay gakum. Igusan ka man Ginoo sa mga magdadala ni Ana o God, ang Pastor Lord. I pray, Father God, na ikaw Diyos, maghatag ka niya o Lord, na anointing o God, ang o Diyos, na ipadayag niya ni kanang o Lord God, ang kalago niya diin, makipag-ambit kami o Diyos, sa Espiritu Kano niya kalago na amahan. Lord, salamat o Diyos, bisan pa man, sa unahan Ginoo, sa kami magapaminaw amahan. Ikaw o Diyos, magapadayag sa iyong mga kahibulingan amahan. Dalay kami mo hangalan sa ngalan ni Jesus. Amen. And everybody say amen. Pinagis bersikulo nga akong gibasa, ang atong isgutan, buntuga ang atake nga dautan sa imong kinabuhi. Kitang tanan buntuga ang atake nga dautan sa imong kinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo. Gusto ko nga inyo kong ubanan sa akong pagmonitor sa nagkalain-lain nga mga hitabo. Unas tanan kining coronavirus. Ay ko nabasa nga kana daw gikan daw sa gene sa kwaknit o sa halas snake na melt daw na sagol mao kuno na resulta corona virus. Nagsugo dito sa Wuhan, China. Antod niya nagkanat-kanat. Kusog kaayo mo kanat. Antod niya na alarma ang tibuok kalibutan. Pumupalit kag face mask karon, amot lang na pabakaha. Rabing alcohol, murag amot lang. Wala na siguro, wala na. Urot na. Dapat mo supply na pod. Wa may nun mo supply. Nya sapay wala na. Dito sa Amerika daw, wala man kuno sila mag Christmas na mangyapon. Ang nahurot na kuno dito kanang tisyo. Nagpanik bay nga mga Amerikano og tisyo. Kay kada hunaw nila pahid mas tisyo labog. Pero di po sila magpatakag labog. Lagi ilang butanganan niya basura. Dito ang maghakot og basura usara ka tawo. Driver og kanang sana basurero nga sakyanan. Grabe ka high-tech dito. Ang mubaswat sa basura makina. Ang mubutang sa basura makina. Gi-operate sa usa ka tawo. Wa ko kita dito mga suok nga dapit nga hugaw. Hinlo tanan. Kung maghisgot kag karsada, lagpad kayong karsada. Ang distansya sa kining gituman yun nila kanang distansya sa balay des karsada, akong gibana-bana 8 to 10 meters away gikas karsada na ang balay. Dire halos ang balay na ang dingdis balay na sa karsada. Mo nagkatong Amerikano nga nakaari sa Manila, niyon siya nakita niya sa Pilipinas ang pultahan sa impyerno. Muna na mga Amerikano maridiri maluoy. Masabtan yun nila nga pobre. Sabtan yun niya pobre.
mga tricycle, mga dito po og naay sana grocery store, naay dakong parking area, plastado gyud ka dito. Dili pwede din mga grocery store way parkinganan. Di pwede dito, plastado gyud. Kung palit kag isda, wala na'y tinae, walay ulo, puro unod. Walay chemical. Sigurado gyud ka nga walay formalin. Mga Amerikano di mo kaon og ulo sa isda, unod ra gyud, ipanglabog nila na. Ako nakita Prosperous kadto nga dapit. Anda na mingon sila sikan to heaven. Tulo ka balay ako nabisitahan. Gawa sila jilpa. Kauba simbahan. Tagduhay refrigerator dagko. Wa ko mananghin akong gabrihan pulos puno og sulod. Kung saan ni pagkaon. Saan ni pagkaon. Kung ice cream ning musgutan, grabe naglinya ang klase sa ice cream. Tsak ang klase. Kung prutas naglinya gyapon, kung karne naglinya gyapon, kung isda naglinya, biskwit naglinya, saan naman ni pagkaon? Ang ato, ang butong namin naglinya. Nagpagubit ko dito. Iyon ang son. Yeah. I'm going to go to the barber shop to cut my hair. And siya nga, okay, I will go with you. Yeah, nangutanan ko sa barbero, how much? $11. Siya bayad. Bayad siya na yun. Ay ko pa kanindot ini nga kauban. Bayad. Kaya Vitali, nangutanan ko, how much the MacArthur sunglass? MacArthur ba? Naman dito. Yeah, I will try to ask. Nangutanan siya. $150 kita na kay gold plated ban. And sa $150 ingko no, I cannot afford. Ingon siya, no problem. The Lord will provide. Siya palit. Praise God. Pagkanindot na namang klases mga tao. Pero karon ay coronavirus. Tisyo ang nahurot. Gawas ng corona. Musulay tagbisita sa hospital. Dito sa hospital, sa lain-lain nga room, klase-klaseng mga pasyente. Dinhin ini nga room, dunay usa ka magtiayon. Dito sa delivery room, kay mo anak kay ang asawa. Malipayon ang bana, alang sa ilang unang anak. Karon na tao ang anak. Apa na tao nga usa ka buta. Grabe ka subo sa ginikanan. Ngano man kaha? Nga nahitabo pa na. Sa pikas kwarto, nay usa ka pasyente nga nagagulo. Doble ang kasakit tungod kay naigo siya sa sakit niya cancer. Walay mahimo ang doktor. Ang iya na lang paghatag og mga pain reliever. Ingana na lang. Dito sa pikas na pod, napoy batanon, naigo sa polio. Buhi siya. Apan magpabilin siyang usa ka bakol sa nahibiling mga tuig siyang kinabuhi. Nganong gitugot man na sa Dios. Nay usa ka magtiayon, malipayon kaayo, duhay ilang anak, pero usa ka gabi mibagting ang telepono, nagpahibalo yang iyang bana namatay sa aksidente. Nganong gitugot man na sa Dios. Muna ato mga pangutana. Dili lang kay mga aksidente. Nya
Magbasa ka og newspaper, mabasa nimo nga naay buhawi. Giningigo sa usa ka dapit. Nya nipatay og mga tao og ning destroy sa mga butang. Gawas pas buhawi, napay mga dagkong linog. Nya kung moigo sa usa ka syudad, maguba ang syudad, maguba ang mga building o mga matay ang mga tao. Gawas pa ni ana naapagyoy sala, naapagyoy tinguha sa dautan, naapagyoy temptation sa nagkalain-lain nga dapit sa kinabuhi sa tao nga bisan pa ang inosente o ang mga guilty pulos magantos. Why God allow this crisis? Naapay mga drought, taas nga hulaw, nga mag-uuma, di nakatanom, panginungdan ang mga tao, wanay kaon. Di ba nakahibalo ang Diyos? These injustices of nature, nga nung i-allow man lang sa Diyos. Ano yung pangutana? Dili bang Diyos? He is a God of omniscience? Nahibalo siya sa nanambong nga butang? He is a God of power. Usa siya kagamhanan niya Dios. Og nagingon ang Biblia, there is no creation in this world except God has created. Siya naghimo. Di ba nagingon ang Biblia nga ang Diyos nahigugma? Di ba ang Diyos buotan? Di ba ang Diyos puno sa grasya o kaloy? Why this happened? Muna yung mga pangutana. Tungod sa mga problema, tungod sa mga crisis, naglibog ang tao. Di ba mas gamhanan ang Diyos? Naglibog ang tao. Yun, ang Diyos maayo, ang Diyos buotan. Pero unsaon na ito pag-explain anang polio, anang cancer, anang hurricane, anang buhawi, anang earthquake, unsa pa na, uban pang mga kalisdanan. Tungod sa kadautan sa kalibutan, daghang mga tao nga nagduha-duha na kung buutan ba ang Diyos. Tungod sa kadautan sa kalibutan, daghang nagduha-duha kung ang Diyos mutagad bagyod sa tao. Daghan na gyud hinto nya walay Diyos. Russia dili na mo tuog Diyos. Ang China si Buddha na, si Confucius. Usa ka magbabalak, naghimo siya og balak. Ang title siyang balak ng ingon, The Listener, ang nagpatalinghog. Ug ang tunada siyang balak, The Listener, in which he wonder if there is anybody there. Ang iyang balak nagingon nga nagpatalinghog, apan naglibog pa siya kung naabay nagpatalinghog diha. Usa ka pilosoper mingon siya, ang Diyos na naglingkod sa iyang trono sa langit, naglingkod lang, walay gibuhat. Si Salmista David, ning singgit siya, Psalm chapter 83, verse 1 and 2, mingon siya, keep not thy silence, O God. Lord, ayaw paghilom, because your enemies is coming, making a noise. Ang imong kaaway nagpainguna, naghimo silang kabanha, muatake na. Samtang atong i-concentrate ang atong mga panghuna-huna sa mga problema nya giatubang niini nga kalibutan, niingon si Kibuloy,
nya ang kining coronavirus is a plague. Sa pananguban, napay nabasa nako nga nang inyon dito nga nanuktok lang ang Dios. Ang Dios sa iyang kaayo nanuktok, pero na may tao nga di maminaw sa Dios. Sa kaayo sa Dios, tuktukon og tuda, coronavirus. Pero kung pautano nato sa Kristo, unsa man ni Lord, sa dihang mo atubangtas kadautan sa kalibutan, si Jesus, si Ginoong Hesus naghatag og sambingay, ningon siya usa ka agalon na asyay uma. Ang iyang uma iyang gipugsan og maayong binhi mga trigo. Humanyag pugas. Sa taknas kagabion samtang natulog sila, ni anha pod ang kaaway nagpugas pod og bunglayon. Sagbot. Mao nga sa dihang miturok na ang trigo, miturok pod ang bunglayon. Iyon ang agalon, iyon ang ulipon, agalon. Di ba trigo man ang atong ipugas? Naon sa ba nga na may sagbot? Iyon ang agalon, buhat na tong kaaway. Kasi dihang natulog ta, human natog pugas, ninganha pod ang kaaway, nagpugas pod siya og daotang binhi. Niyo na maulipon, unsa man ang galon, amo bang atuon, aron pangibton ang mga bunglayon, aron trigura ang magpabilin? Wala mo sugot ang galon. Niyo na ayaw. Ayaw lang. Kay base nung ginigibot ninyo sa bunglayon, maapil og kaibot ang mga trigo. Pasag nilang nga mag-epon silang turok hangtod sa ting-ani. Kay pag-abot sa ting-ani, akong ingnon ang mga mag-aani, ang akong mga manulunda, nga ibton pag-una ang bunglayon, banganon og isugnod sa hudno sa kalayo, unya hipuson pod ang mga trigo adto sa iyang dapa. Sa dihang mo atubang ta sa mga kadautan ni ining nga kalibutan, matingala ta nga nung wa man na ibta sa Dios. Kung ang dautan dili iya sa Dios, kinahanglan niya ibto na. Bisan pa nga ni sa among mga prayer meeting, may pastor nga mag-request niya kana mga taong mga adis-adis atong iampo nga pamatyo nas Ginoo. Grabe. Katong si Hitler, katong presidente sa Germany, grabe na kadautan. 1 million ka Hudiyo iyang gipatay. Iyang gisuod dito sa sudlanan, butang ag hilo, pagkasalbahis nga tao. Daghang mga tao nga nag-ampo nga Lord, strike Hitler. Did patya na Hitler kay grabe kadautan. Kamu pong nakaabot ni anhing Presidente Marcos, basig may pod mo nga dautan siya. Kay kami nakaabot, ako gyud. Wa pa gani, karon pa nalubong gani manahon ng Duterte. Pero dugay po namatay. Si Hitler, si Ampo sila, wala namatay. Dugay namatay. Wala yun namatay. Namatay. Raping umampo nila, wala namatay. Gusto na to nga ang dautan mamatay, ang magpabilin, puro ramatarong. Pero nga nung man to baga, ang pagampo. Nyano? Una-una to nga ang Diyos impartial nga Diyos. Sa may banisag impartial, wala siya'y pinalabi. And He is fair in dealing with man. Makiangayon siya sa iyang pagpakigdil sa matang tao. Si Hitler dautan, apan kita. Nagtuo lang tang buotan ta. Pero sultihan ta mo ang reason nganong ang tao
dili maluwas sa iyang pagkamatarong, ingon si Isayas, kaya ang atong pagkamatarong sama sa usa ka mahugawng pahiran at tubangan sa Dios. Nga naman, ang atong pagkamatarong sinagulan gyud ni di tarong. And everybody say amen. Si Kristo ra gyud. Pinaagi ra sa grasya, pinaagi sa kaluoy, sa diha nga mutuo ta ug mudawat na ni Kristo. Iyon nga Diyos ug manluluwas. Iyon ang 2 Corinthians 5:20-21. Siya nga matarong gihimong sala sa Dios aron nga kitang di tarong nga mutuo kaniya mahimong matarong at tubangan sa Dios. Si Kristo ang tinuod niya tarong ug kung mutuo ka ni Kristo diha pa ka natarong tungod sa pagkamatarong ni Kristo nga iyang ihatag kanato sa dihang mituotan niya. And everybody say amen. Sinagulan tag dili tarong. Ang tanang gituohan natong tarong nga atong nabatunas tong kinabuhi, pulos na sinagulag dili tarong. Bisan pagani sa 12 ka disciple nga gipili ni Kristo nga iyang pinakasuod nga higala. Atong nakita nga hintungha si Judas. Atong nakita nga naay bunglayon taliwala sa mga trigo. Ang pagkatalawan, ang pagkahakog, ang pagkadili makiangayon nga pagsaway, unsa pa? Unkind criticism, harsh judgment, unsa pa? Kining tanan nagkasagol nga sa atong gituohan nga puro maayo sinagulan og di maayo. Dapat kahibalo ta ana. Mao na nga gireject ni Kristo ang paagis mga ulipon nga agalon among adtoon nya ibto namo ang mga bunglayon aron trigo rang mahibilin. Iyon siya ayaw nganuman kay nagturok sila sa usara ka punuan. Kung imong ibto ng isa, maapektahan ang isa, kamatayon og kinabuhi, kapungot og gugma, maayong panglawas og sakit, kalampusan, kapakyasan. Matud pa ni Kristo kining tanan nagsagol og nagturok sa usara ka punuan. Kung imong abibto ng isa, maapektahan ang isa. Nya naman, tungod kay sila nagturok sa usara ka punuan. Imbes ebton, gisalikoy ni Kristo ayaw ebda. Pasagdi nga nagsagol sila. Apan sultihan ko kamo, bisag nagsagol sila, usa ka positibo nga pamaagi matud pa ni Kristo. Ako mo focus dihas mga matarong. Akong suportaran ang mga matarong nga nagsunod sa Dios bisan pa og nagsagol ang dautan dihas kalibutan, apan ang akong konsentrasyon diha ko mo support sa mga matarong. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Iyang gidasig ang matag usa kanato ug ang tibuok kalibutan nga kita dapat mutuo magsunod sa kabubuton sa Dios hangtod atong makaplagan ang remedyo ni San Pablo nga nagingon siya, do not be overcome with evil but overcome evil with good. Ingon si Kristo, dinis kalibutan nay inyong kalisdanan, apan kung musalig mo kanako gidaog ko ang kalibutan, magmalinaon mo kay gidaog ko ang kalibutan. Atong hinumduman nga kung kita kanunay ana sa dutdot nga pagtuo nga nasa Dios nganha sa nakabuntog sa kalibutan, there is always room for cheer. And everybody say amen. Unsa pa? Atong hinumduman ang diferensya sa pulong gialaw sa Dios o gitinguha sa Dios. Gialaw sa Dios nga naay sala. Ang panwa siya tinguha nya ikaw magpakasala.
And everybody say amen. Gisulti nga ang gahom sa pagsunod, paghimo sa sala, pareha nga gahom sa pagka madinot-duton sa pag-ampo sa Dios o ang kagawasan sa pagpili dautan, pareha nga kagawasan sa pagpili nga sa Dios. Kay kung tugutan sa Dios nga kuhaon ng tanang kalisdanan sa kalibutan, nga kita tanan harahay na ditso. Unsay mahitabo na to? Mapariha tas isda nga lubay-lubay kay way dugukan. Pero kay gitugot sa Dios nga nay atong struggle sa atong kinabuhi, onya taliwalas mga struggle atong gitugutan ng Dios nga mopadayon pagpanday sa atong pagtuo ug kita nakigbasog para sa Dios. Matud pa sa Romans chapter 8 verse 29, mahisama ta sa dagway sa anak sa Dios. Kung gitugutan nga sa atong pakigbisog tungod sa tabang sa Dios, magmadaogon ta, mahisama ta sa dagway sa anak sa Dios. Matud pa sa usa ka pilosopir, ingon siya, kung ang Dios muanhi unya mo offer og duha ka gasa, ang usa ka gasa humana, wa na kay buhaton, igo na lang kamo dawat. Pero ang usa ka gasa wala pa na human, nga kung imong dawaton nag-involve og sakripisyo, nag-involve og struggle, daghang mga sagabal, pero mantod pa niya hago pa siya, pero mantod pa niya ang iyang pilion kadtong wala panahuman. Iyang kalipay nga siya mo struggle, iyang kalipay nga siya makasinati og mga pagpaningkamot sama sa usa ka estudyante na pag-uli gikan sa eskwelahan nagkadunsingot og himo sa iyang homework. Pagtanaw pa sa amahan, sayon ra himo ang iyang homework, pero kung siya'y mohimo, gidaot niya ang kinabuhi sa iyang anak. Ang mga expert nga abogado, adisir na himo nga abogado, gihup-an pag-ayo ang ilang mga lison mo nang ni-struggle silang maayo, mo hinungdan nga nahimo silang abogado. So gitugutan sa Dios nga na-struggle in order for us to become a strong person. And everybody say amen. Ato palakpakan ng Ginoo. Deo sa kababae, dalaga, guwapa kayo, gibiyaan siyang uyab, tungod siyang kaguol, mingon siya, maayo pa kung wala ko himua. Mintubag ang iyang higala, hinay ra, wala pa bitaw ka mahimo, gisugdan pa lang kapag himo, o maoy paagi sa naghimo nga ing anaon kapag himo. Sa matag dagan sa kinabuhi, dunay proseso. And everybody say amen. Mao nga dinhis kalibutan ang dautan murag mas kusog mulihok, mas klaro. Kung ni maghisgot-hisgot kag imong mga kaagi, unsa may akong mga kaagi? Unsa may una nimong mahinumduman, katubang malipayon ka kanunay, katubang abundansya ka, nag-picnic mo, hayahay ka, mabanay mong mahinom, ang taas nga listahan, ang una mong mahinumduman, way kwarta, way bugas, mga kalisdanan, mga kagubot. Ang pinaka-creative nga puwersa nga nis kalibutan dautan,
Muna tinuod ta istorya. Tungod sa dautan, nagtukod ang tawag hospital. Tungod sa dautan, nagtukod ang tawag eskwelahan. Tungod sa kadautan sa sala, nagtukod ang tawag simbahan. And everybody say amen. Tungod sa kadautan nga magbaktas ang tao naghimog paagi na ikasakyan motor. Ang tanang nakita natong maayo karon resulta sa nakitang dautan. And everybody say amen. Ang dautan nakatukod og ospital, ang dautan nagtukod og eskwelahan, tungod sa kadautan sa pagkaignorante nagtukod og eskwelahan, nagtukod og simbahan, hospital. So ata na nakita natong dautan, maayo resultas nakitang dautan. Iyon ang usa ka great philosopher nya mas piliun niya na struggle kaysa hayahay diretso. Kaya nga no, diya struggle, diha siya makakaton nga mulig-on siya. Atong gusto nga hayahay ta. Kanang way bugas, normal lang na. Ang dili normal, kung sa tanang panahon daghan kag bugas. And everybody say amen. Kaya gani, kuan gani ning kalibutan na puno sa sala. Dapat gani wala tayo ma-enjoy. Pero tungkol kay maayong Dios, daghan gyapon tag ma-enjoy. Dili na kinahanglan nya kuhaon pa atong luhon pa ang tao sa Dios. Kay kuhaon lang niya ang iyang protection, di na da magkadimaw. Ngano nga daghan tag na enjoy tungod kay naay protection sa Dios. And everybody say amen. Atong hinumduman, bisag nagsagol ang kadautan dinis kalibutan ug maayo, nagsaad ang Dios. Mo concentrate siya pagtabang ug pagprotect sa mga tao nga nangalagad sa Dios. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Unsa pa? Kitang tanan na ay mga kapakyasan, na ay mga kahimtang nga murag wa na tay paglaom, na ay mga kulayahon nga muraog makapadaot kanato, mga kasaypanan nga bugat sa atong konsensya, mga dili maayo nga mopatay sa atong kalipay sa atong pagkinabuhi. Mura tag pildi, mura tag way paglaom. Pero kung atong mahinumduman ng Dios, siya nga Dios nga nahigugma sa tao, nga mianis kalibutan, dili aron sa paghukom sa kalibutan, aron kun dili aron maluwasang kalibutan, sa diha nga atong palihokon ng atong pagtuo, diha magsugod nga mabuntog nato ang dautan ug makaplaganta nga madaugon at ubangan sa Dios. Our faith is the making of us. Ang atong pagtuo mo'y makapahimo kung kinsa ta, kay ang Dios, according to your faith, so it be done unto you. Niining panahon na, kinahanglan nga atong paligunon ang atong pagtuo nga na sa Dios. Kung atong basi-basihan na ni mga kalisdanan, murang makayunta nga basin pilde ang Dios. Pero sultihan ta mo, ang atong kadaugan wala ibasi ni ini nga kalibutan, kundi gibasi luyo sa mga saad sa Dios. Ug tungod kay ang Dios nagsaad nga iyang proteksyonan ang iyang mga katawhan, diha ta mo barog, dili ta magpapildi sa dautan. Matod pa ni San Pablo, do not be overcome with evil, but overcome evil with good. Sa kalibutan niya sama ni ini, kinahanglan
nya mudot-dot gyud tas Ginoo. Atong hinumduman nya bisan pa sa kamatayon wala na makapapildi. Bisan pa sa kamatayon ni Ginoong Kristo wala na makapapilde sa gahom sa Dios. Nyani ang kamatayon ni Kristo mo'y paagi sa final nga kadaogan sa Dios, batok sa kaaway sa Dios. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Sa kalibutan niya sama niini, kinahanglan nya mudut-dutas Ginoo. John 10:10 nagingon, ang kawatan muanhi aron pagpatay, pagpangawat og pagpatay. Apan ako mianhi, ingon si Jesus, aron paghatag og kinabuhi, pagdestroy, paglaglag sa yawa, binuhatan sa yawa, ug paghatag sa kinabuhi, ug sa pagpagabato niini sa madagayaon kayo. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Manindog tang tanan atong awito ng usa ka chorus nga nagingon, hallelujah. Yes, Lord. Hari nyagang hangat agar sa tanan pagkakibulan ngalang Jesus. Samtang mga tutas pag-ampo itong tukuhan ang Diyos mamuhat sa itong kinabuhi, nangiyon man siya, Lo, I am with you always, even unto the end of this age. So mag-ampo ta itong tukuhan ng Diyos, labing gamhanan niya Diyos. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong mga saad. Bisan pa na ay daghang kadautan dinhi nga kalibutan, apan nakasabot kami, ikaw dili mo pasagad nyan hikanamo. Wala manggilaing dalampana na mo, Lord, ikaw ra gyud. Amo yung giangkon nga dili namo kaya, wala gyud ni mahimo. Bisag na pa mi kumplito, bisag na pa mi rabing, bisag na pa mi pismas, uban pa, dili gyud na, kulang gyud na. Ikaw gyud ang among paglaom, Lord. Imong nakita ang among mangkasing-kasing, imong nakita nga kaming tanan higugma kanimo. Among iklim ang imong saad, nga bisan pa moabot ang mga kalisdanan, mga crisis, mga problema, mga pag-atake, ningon ikaw imong pulong. John 10:10, ang kaaway munganhi aron mangawat ug mopatay ug mulaglag, apan ikaw mianhi aron sa paglaglag sa binuhatan sa kaaway, sa paghatag sa kinabuhi, o sa pagpakabato niini sa madagayaon kayo. Amaw iyong giila nga kining tanang mga sakit nga ning atake karon buhat sa kaaway, amon among i-claim sa among mga kinabuhi. Lord, protection ni kami. Ang mga manulunda na imong gi-assign kanamo, Lord, itugot amahan
nga mag-uban kanunay kanamo aron nga bisan asa kami dunay kumpletong panalipod sa imong mga anak. Tagaimig kaalam, tagaimig panabot, giyahi mi sa tanan namong action niining panahon sa kinabuhi karon. Protection ni kami, Lord, bisan asa kami moadto. Tagbuaw sab ang among gikinahanglan kay niya kami not only the crisis of health, bisan pa sa among adlaw-adlaw nga panginahanglan, ayaw mi pasagdi, Ginoo. Nagingon ikaw, hindi mi mabalaka sa among unsa imong kanon, kaya mga langgam sa kalangitan imong giatiman. Nining panahon na, Lord, among idedicate ang among kinabuhi, ang tanan namong panginahanglan nga na kanimo. Ikaw ang tinuod nga supply. Ikaw ang among source of supply. We pray and we ask the miracle of supply nga gikinahanglan sa mong kinabuhi nining panahon sa crisis, Ginoo. Tugot amahan nga magpadayon kami sa pagkamadinututon nga na kanimo ug among i-claim nga pinaagi sa ngalan ni Jesus, wala bisan unsa nga dagway sa dautan nga makaabot sa mga kinabuhi. Lord, i-bless ang matag usa kanamo ug giyahi kami kanunay magmaynampuon sa among pagmonitor sa dagan niining panahon na karon. Dili mi mauwahi sa mga balita, Lord, aron nga kaming tanan advance, Lord, sa among mga buhaton. Pinaagi sa imong tabang, pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong kaloy. Lord, naghangyo kami, tagayog tinuod nga proteksyon ang imong mga katawhan. Kini nga kongregasyon, kini nga ministry, bisan pa mo makaigsunan nga wa karon dinhi, kami nag-ampo, Ginoo, panalipdi sila, tabangi sila, tagbuang ilang gikinahanglan. Itugot amahan, nganing panahon na labaw pa kami nga maghugpong, labaw pa kami nga magtinabangay tungod kay Lord. Hallelujah. Imong saad ug imong instruction kanamo nga kinahanglan maghinigugmaay ang matag usa kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan samtang magatapos kami niini nga serbisyo ug samtang magapamauli, Lord, ubani kami sa among mga tikang bisan asa kami moadto ning dapita sa kinabuhi. Amo gyud nga gipangayo ang imong kumplito nga pagatiman o panalikod. Sa ngalan ni Jesus. Amen.